Good morning, tripmates. So today, punta tayo ngayon sa The Zaifu. So, huwag nyo kakalimutan yung water nyo, towel, and wear comfortable shoes. Kasi medyo may mandaming walking doon and baka pwede tayong mag-climb. Kasi may mount din daw na malapit din doon. So, tingnan natin kung kakayanin natin tsaka kung hindi sobrang init. So, huwag nyo kalimutan din sunblock. And dala na rin kayo ng sunblock nyo para sure. Kasi pagpapawisan kayo doon, so pahid kayo ulit ng sunblock. Maglagay kayo ulit. Okay? So, outfit check tayo today. So, yan. White shirt lang tayo para malamig. And comfortable sneakers. So, yung trekking shoes ko ulit suot ko para mas madaling maglakad. Hindi masyadong mahirap. Okay, so nag-coffee lang tayo. Doon na tayo siguro mag-breakfast. Tapos pala, meron from Hakata bus station, meron na siyang bus going to the Zaifu. Around 40 minutes ata. So, tatry natin yun kaysa mag-train tayo. Baka mas okay doon. So, pabalik, siguro, try natin mag-train. Okay? So, see you in a bit. Okay, tripmates, malapit na tayo sa bus terminal. So, yung nakikita nyo from our hotel, dire-diretso lang siya. Straight walk lang papunta sa bus terminal. So katabi niyan yung train station. So, convenient naman siya. Yun lang nga pagka meron kayo talagang mabibigat na luggages papunta, tapos maglalakad kayo. Straight walk lang naman siya pero medyo makakapagod. Tapos yung hotel pala natin, so nakapag-stay na tayo doon overnight. Maganda siya. Malinis, comfortable naman siya matulog, lalo na for solo traveler kasi maliit lang yung space. Kung dalawa kayo, okay lang din naman. Yung kama niya malaki naman siya, so okay siya. Tapos as usual, yung staff napaka-friendly, napaka-polite and accommodating. Tapos may laundry pa. So last night nakapag-laundry na din tayo. Kasi dun sa well cabin, hindi ako nakapag-laundry dun. So dito na lang. Okay. So hanapin lang natin yung kung saan tayo sasakay na anong number ng bus. Okay. So kung di pa kayo nag-breakfast papunta dito, namin yun naman makakainan ng breakfast. And I think lunch din naman marami restaurants. Tayo dito sa bridge. Madami ng tao pero at least hindi yung sobrang overcrowded. Ingat kayo pag nag-video, naglalakad natin sa hagdan. Ang ganda, parang ang peaceful. Ini tayo sa gilid. Mas maganda yung view dito.
ginagawa lang ngayon dito. Baka nagre-renovate sila. Ang galing nila mag-ayos, no? Ang linis. Sa dalawa pala yung bowl. Meron dito. Dalawa pala. Meron dito. So pila sa labas. Dito na lang kayo sa loob. Ang patalino. May restroom din dito. Ang calming dito. Marami ka palang may ikutan dito. Pero make sure lang, alam nyo bumalik. Okay, masyadong ma-immerse. Kasi mahaba pa yung paakyat doon. Baka maligaw tayo. And parang hindi masyado ito nilalakaran ng mga turista. Siguro dahil mataas. Ito parang Excalibur. So art installation siya. Nice. Mawid dito. Pababa. Pag nauhaw kayo, may vending machines din dito. Hello! So hindi kayo magugutom dito at mauuhaw. Alam nyo naman sa Japan, puro vending machines. Takainan.
explore muna tayo. Basta tatandaan nyo saan kayo nanggaling para madali kayo makabalik. Actually, may restaurant din dito. Sa akin na pala nakaharap. Napansin. Medyo okay naman kahit mainit. Medyo mahangin dito. May 7-Eleven din doon. Dito may mga iba pang kainan. Tenkay Inari Shrine and Kamado Shrine. 2 kilometers. Gates din dito. Dami ibon. May mga pa palang trek dito or paakyat. So nakita nyo 2 kilometers pa yun. Hindi, mataas pa to. Then, gamit yung trekking shoes natin. I can't speak. She writes down cities on the roof and dreams she'll never achieve. I sip my coffee, still ain't. Akit pa tayo guys. Okay, so ang trip natin for today is hiking. Soon she won't be here. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk inside your warm. Maybe next year in Madrid. So ingat lang kayo guys, pag baba doon, mababa yung bato. So, malaki pa siya. Actually, mahaba pa siya. So, ikot tayo kasi mukhang bawal dito magdaan. May harap. May nag-float doon.
And thank God mahangin dito. Although pagpapawisan ka pa din. But at least hindi siya yung babad ka sa ilalim ng araw. Lalo na now it's ano pa lang 11:15. Okay, pababa dito medyo hindi hagdanan, so ingat din, baka madulas. Tayo galing kanina. Hindi, ang ganda. Mas ang serene nung lugar. Naalala ko nung bata ako, grade school, sinusundo ako ng mami ko. May first dadaan kami sa Christ the King sa Quezon City. Lagi kami pupunta doon pag umuwi. Meron din ganito kasi yun, paakyat doon sa grotto ni Mama Mary. So madalas kaming umaakyat doon. So para siyang ganito, may steps naman siya pero medyo steep ng konti, lalo na sa akin noon bata ako. One of these days puntahan natin ulit yun, sana nandun pa. Guys, wala ako masyado actually nakikita na sa YT videos na umakyat dito. So try nyo rin guys, explore nyo tong temple kasi mas marami pa to siyang sa loob. May iba-iba pa siyang shrines o temples. So lalo na kung nag-bus lang naman kayo dito, hindi kayo wala kayong kasamang tour guide, pwede kayong mag-explore pa. Tayo galing kanina. Hindi naman siya nakakatakot anuhin kahit mag-isa ka lang. Although pa ilan-ilan lang yung mga turista rin nag-i-explore. Karamihan nandun sa main, sa baba. Doon lang sila umiikot. Maghahawak lang dun sa bull and then maalis na siguro. Tapos kakain. So ilan-ilan lang yung mga nakikita kong umakyat dito. Narinig niyo yun. May magdi-deliver ng message kay Tanjiro. So pwede kayo umupo muna dito saglit. Magpunas. Dad ko. Basa-basa. Magandang dala kayo ng towel saka extra change of clothes. Ingat lang kayo pag kumukuha kayo dito sa mga edges kasi wala siyang harang. Ingat. Hindi pa raw nakakalabas ng Infinity Castle sila Tanjiro and Nezuko. Yeah, may steps dito. Pwede ko dito mag-spray. Dati may trail to. Mas medyo dahan-dahan tayo bumababa ha.
kasi mahirap na madulas at ma-injure dito. Although kumuha naman tayo ng insurance. Yung pala, if magta-travel kayo lalo na solo din, kuha kayo ng insurance, mura lang naman siya. Meron din sa mga Klook, and madami ng options actually. So ako kumuha ko ng insurance sa Klook. So kung kukuha din kayo, pwede nyo gamitin ang affiliate link ng iba muna kasi wala pa tayong Klook. Pero si Klook baka nanonood, baka naman. Ayaw, sweta. Alam niyo yung mga umaakyat, karamihan medyo elderly. Parang ilan lang yung nakita kong umakyat doon kanina na medyo bata-bata. Makasiguro dito talaga sila parang sumisimba o nagsasamba. Wala tayo dito sa isang side naman. Dami din pinagpapawisan. Iba na tayo dito. Freshen up muna tayo. Nakapag-freshen up na tayo. Nakapagpatuyo ng panyo. Let's go. Ready to explore ulit. As usual, malinis yung toilet dito. Kasi nga ngayon, it's Monday, so probably kaya wala masyadong turista rin pala. Ayan, marami nang pumapasok dito. Sa labas na lang tayo kumain. So, puntahan naman natin yung kabilang side. Ang laki pala nung kino-construct nila dito. Ano kaya to? Yan, may nag-pray. Nag-rent sila ng ano. So, labas na tayo. Tingnan natin yung isang shrine doon. So, mayroon pa dito restroom, Kyushu National Museum, Zaifu Amusement Park. So, lakad tayo dito. So, magra-right turn kayo bago pumasok yung doon. Tingnan natin ano meron dito. Amusement Park. So hindi na tayo papasok dyan. Wala naman tayong kasamang bata at mamimiss ko lang yung mga bata.
So at least alam niyo na yung sa mga katrip natin dyan na may kasamang kids dito. So pwede kayong pumasok dyan. May amusement park na rin dito sa loob. I think mag-i-enjoy yung mga kids kasi papasok dito, hindi naman siya steep, hindi siya mahirap puntahan. Tapos ang daming restroom na nakakalat dito. So gusto nyo mag-freshen up, hindi tayo pwede doon sa museum. Sarado siya pag Mondays. Pagka public holiday na taon yung Monday na yun, open sila. Pero nagko-close sila the following day. And Barney Garfield. Hi Garfield! Oh, nagpapapet siya. Nagpapapet siya talaga. Ang bait. Bye-bye. May nagpipet kay Garfield. Ay, thank God. Maayos yung weather. Cloudy. Hindi siya ganun kainit. Thank you, Lord. And of course, thank you for the opportunity na makapag-travel tayo. May maganda dito. Buti na lang ito malapit sa Fukuoka. So, hindi nyo kailangan kumuha ng mga tour. Pwede kayo dito mag-DIY lang. Kasi mas maganda yung ma-explore nyo yung lugar na hindi kayo nagmamadali. Pero yung tour naman natin dun sa gorge tsaka dun sa mga Iwata Shrine, okay din naman siya kasi ample time naman, hindi naman kailangan ganun kahaba ng oras doon. At saka ang maganda sa kanya kasi is yung pagpunta doon, kasi mahirap siya puntahan ng DIY, medyo malayo, actually malayo siya. Pauwi namin 3 hours inabot. Considering yung price niya sa Klook, worth it na worth it siya. Ang binayad lang natin doon mga 1,400 something kasi may 50% discount. Tapos gamit pa tayo ng discount sa Klook. Ang sarap ang mahangin. So ito yung unang bull dito. So pag mahaba ang pila dyan, doon na kayo sa pangalawa. Same naman sila eh. I think so. Try natin nakarin to sa kabilang side. Ano meron dito? Hindi ko alam kung bahay-bahay to o kasi may garahe. Wala naman ako nakikita restaurants. Baka mga residential na to. Imagine ninyo dito kayo nakatira. Ang tahimik ng
lugar, no? May nagpapa-Airbnb kaya dito. Ganda lang maglakad-lakad dito. Lalo na kung ano to, yung malamig-lamig na season. Ito ka lang maglakad. Mga residential na nga dito. Tsaka may mga business din. Parang warehouse. Lakad lang tayo hanggang curve. Tapos balik na tayo. So dito yung National Museum. Pero baka hindi na natin puntahan yun. Malayo pa. Sabi, ang tahimik dito, mga ka-trip. So kung yung trip nyo peaceful lang, calm, serene, punta kayo dito sa Dazaifu, pero akyat pa kayo dun sa mga matataas na temples o shrines. Mas makakapag muni-muni kayo dun. Sa baba kasi ang dami na masyadong turista. And punta kayo dito pag weekdays, mas maganda kasi wala masyadong tao pag weekdays. So, ayan. Punas lang tayo ulit ng pawis. And then, pahingawan konti. Yeah. Nga pala, trip mates kung nagdala kayo water, tapos naubusan kayo dun sa taas, meron siyang meron din siyang mga arang fountains doon. Pwede kayong kumuha ng tubig. Lalo na dun sa inakit natin kanina, yung may maliit na parang cave. Meron dun sa tabi. Sa may baba nun. Oh, medyo magmamadali tayo ng konti. Maglakad kasi umaambon. Wala tayong masisilungan dito. Baka naman siya hindi. Medyo bilisan natin kasi parang medyo lumalakas yung ambon, umuulambon na. Okay, nag-freshen up tayo ulit and hindi tumuloy yung ulan, so nag-blessing lang si Lord sa atin ng konti, konting ambon. So dito tingnan natin kung ano naman dito sa side na to. Meron din dito nito. So same lang din naman yung price na dun sa harap. Kasi minsan diba, usually yung nasa unahan, yung tourist spot o destination nyo, usually yun yung medyo mahal. Tapos kung pumasok-pasok ka pa, doon nagmumura na. Dito, save naman yung mga price. Okay, ito lang din pala yung gilid niya. Bakit kaya no photos dito? Naka-school to, laruan ng mga bata. Kaya no photos allowed. Mukha siyang school. So dito, hindi kayo magpahinga. Ang galing ng mga nasa taas. Ang galing ng mga nasa taas. Ang ganda i-display nito sa bahay mo.
Mukha na siya talagang antique. Muna tayo. Yun, medyo nakakapagod pero worth it puntahan. Kasi ang lapit lang niya sa Fukuoka mismo. So may two-way, pwede ka mag-bus or pwede ka maglakad. Mag-train. So mamaya pauwi makatry naman natin yung train para kung ano punta tayo sa Toki. Tingnan natin. Wala sa may Fukuoka eh. Nakita ko lang is yung malapit is yung nasa Kasaw. May check ko. Sa sunod after ng Gion doon meron. Ang ganda umupo dito sa may shed siya dito. Waiting area. Kasi mahangin yung dito. Nasa ilalim ka ng shade. So, ang sarap mag-people watching ka. So, dito pwede ko magmuni-muni. Kahit maraming tao, and hindi ka naman sa Japan kasi diba, hindi may iingay mga tao dito. They respect yung space tsaka yung ano ng ibang tao. So, isa na namang pool dito. Pero I don't think ito yung nahawak ko yan kasi nasa loob siya. So, yun yung parang main gate. Ayun, sa may papunta sa main temple. Madalang umupo dito guys. So kanina nag-freshen up lang tayo tapos nag-re-apply tayo ng sunblock para paglakad natin ulit mamaya. Okay na. Yung sa mga ganitong lugar mo lalo mo ma-appreciate yung creation ni God. Kasi ang ganda. Ito yung ritual na pinupuntahan natin yung mga ganito. Mas nakaka-relax, mas nakakapag-isip ka, mas moving temple ka. Lalo na yung papunta ko dun sa Great Ocean Road sa Australia na hindi ko lang na siya na-vlog noon kasi ganda ang ayos na. So next time kasama ko kayo ng trip dates dun sa Australia. Yung napuntahan yung Great Ocean Road sa Melbourne and yung sa Blue Mountain sa Sydney. Yun, sobrang ganda din yun. Meron akong mga shorts dito sa channel natin. So, check nyo na lang yan. Maya-maya lakad na rin tayo. Hanap tayo makakainan ng lunch. Tapos, try natin mag-train pabalik ng Fukuoka. Okay, see you later guys. Tapos na tayo magmuni-munit. Magpasalamat. So, ngayon, try natin ng lumabas. Ganda. Buti nag-re-apply tayo ng sunblock kasi mainit na naman. Minsan lang pag naka-backpack ka mas papawisan yung likod mo eh. Kaya minsan isang strap lang ako sa backpack. Medyo humangin-hangin. Ayan, dami ng tao ngayon. So, maaga talaga magandang pumunta sa mga ganito. Saan kaya to? Kasi medyo walang upuan. At saka ang liit lang pala nung rice bowl niya. Grabe, galing nila pati ito, nililinis nila agad, no?
coffee and drinks. So, anong kakainin nating ice cream? Chasing skies I've never known while I stay in my lane. But something Dami ng tao. keeps pulling at my chain. So again mga ka-trip, mas maganda pumunta ng morning dito kasi hindi pa siya ganun kadami. Pero kung okay lang naman sa inyo yung matao, go ahead. Actually okay lang din naman yung ganito, hindi siya siksikan. I may never get the chance to walk beside your Uy, try natin yun. Para hindi tayo ganun kagutom, try natin ta. Hi! It's fun. cities of and dreams she'll never keep. I sip my coffee. Arigatou gozaimasu. Thank you. So very hot daw. So hanap muna tayo na spot. Tayo sa kabila kasi mainit dito. Oh, traveler, you carry the sun. Try natin yung buns. So mainit. Half yung bread. Lambot ng pork. Top. Nice. Medyo pricey lang siya kasi medyo maliit. Pero okay na, nagtutur ka naman. Ayun, bakas na lang. Top. So yan, magbabas na lang tayo. Mas convenient pala siya kaysa magti-train pa. Mas mabilis tong bus. So balik tayo ng Hakata Station and then let's see saan tayo dadalhin later ng paa natin. Medyo maaga pa. It's only 12:45. And bukas na yung flight natin pabalik ng Manila. So 7 PM pa. So may time pa tayo mag-ikot din bukas. Ng konti sa morning.